Magandang araw mga kaibigan at kapatid. Narito ang buod ng aklat na The Psychology of Money ni Morgan Housel, pero bago yan, pa-subscribe po at salamat. Mga insight mula sa Kabanata 1. Una, ang mga karanasan ng mga tao, kanilang pagpapalaki, kanilang katayuan, at iba pang mga kadahilanan ay humuhubog sa kanilang pananaw sa mundo at kung paano ito gumagana. Iba-iba ang lahat ng karanasan at pananaw. 2. Ang ilang mga aralin ay kailangang maranasan bago sila maunawaan. Maaari mong subukang maunawaan ang mga sitwasyon ng iba, ngunit hindi mo talaga makukuha ito maliban kung ikaw mismo ang dumaan dito. 3. Ang mga tao ay dapat gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan batay sa kanilang mga layunin at ang mga katangian ng mga opsyon sa pamumuhunan na magagamit nila sa panahong iyon. Gayunpaman, natuklasan ng mga ekonomista na ang mga desisyon sa pamumuhunan ng mga tao ay lubos na nakaangkla sa kanilang mga karanasan sa kanilang sariling henerasyon. 4. Ang mga tao mula sa iba't ibang background ay may iba't ibang karanasan. Iba ang tingin nila sa mundo. May iba't ibang ideya sila tungkol sa kung ano ang pera at kung paano ito dapat gamitin. Ang mga opinyon sa mga tiket sa lottery at sweatshop ay pangunahing mga halimbawa ng magkakaibang pananaw. 5. Ang mga taong walang gaanong pera ay mas malamang na bumili ng tiket sa lottery kaysa sa mga taong may maraming pera, dahil ito ang tanging paraan upang mangarap sila na makamit ang isang maginhawang buhay sa pananalapi. 6. Ang modernong pundasyon ng mga desisyon sa pera tulad ng pag-iimpok at pamumuhunan ay batay sa mga konsepto na bago pa rin, na nagpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ang hindi mahusay sa pamamahala ng pananalapi. Mga insight mula sa Kabanata 2. 1. Si Bill Gates ay hindi kapanipaniwalang matalino, napakasipag, at bilang isang teenager ay nagkaroon ng pananaw para sa mga computer na kahit na ang karamihan sa mga sinanay na executive ng computer ay hindi maintindihan. Mapalad din siyang makapag-aral sa Lakeside School na may computer. 2. Ang swerte at panganib ay parehong katotohanan na gumagabay sa bawat resulta sa buhay. Ngunit ang dalawa ay napakahirap sukatin at mahirap tanggapin na sila ay madalas na hindi napapansin. Ang paggalang sa kanila ay nakakatulong sa iyong mapagtanto na ang paghusga sa tagumpay sa pananalapi ay hindi kailanman kasing buti o kasing sama ng tila. 3. Kapag hinuhusgahan ng iba, ang pag-uugnay ng tagumpay sa swerte ay nagmumukha kang nagsiselos at masama, kahit na alam na mayroong swerte. Kapag hinuhusgahan ang iyong sarili, ang pag-uugnay ng tagumpay sa swerte ay maaaring maging masyadong demoralisasyon upang tanggapin. 4. Ang pagtukoy sa mga katangiang dapat nating tularan o iwasan sa mga matagumpay na tao ay mahirap gawin. Ang pag-aaral sa pamamagitan ng paggaya sa iba ay hindi isang paraan ng tagumpay. 5. Maraming kapalaran ang nakabatay sa leverage at overworking ng mga empleyado. Ang linya sa pagitan ng katapangan at kawalang ingat ay napakanipis at madaling maitawid na maisa sa katuparan lamang sa pagbabalik tanaw. 6. Ang panganib at swerte ay mga doppelganger. Ang kahirapan sa pagtukoy kung ano ang swerte, kung ano ang kasanayan, at kung ano ang panganib ay isa sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap kapag sinusubukang malaman ang tungkol sa pinakamahusay na paraan upang pamahalaan ang pera. 7. Mag-ingat kung sino ang iyong pinupuri at hinahangaan. Mag-ingat kung sino ang iyong minamaliit at nais na iwasang maging. 8. Mas kaunting tumuon sa mga partikular na individual at case study, at higit pa sa malawak na mga pattern. Ang pag-aaral ng mga partikular na tao ay mapanganib dahil ang focus ay may posibilidad na mahulog sa mga matinding individual. 9. Kapag matagumpay, alamin na ang mga bagay ay hindi kasing ganda ng iyong iniisip. Kapag nabigo ka, huwag isipin na ang iyong mga desisyon ay kakilakilabot kung minsan ay nagpapakita lamang ito ng hindi mapagpatawad na mga katotohanan ng panganib. Mga insight mula sa Kabanata 3. 1. Ang sapat ay nangangailangan ng malabong mga limitasyon sa lipunan ngayon, at ang kawalan ng sapat ay may sariling mga panganib. 2.
Si Rajat Gupta, isang mayamang negosyanteng ipinanganak sa kahirapan, ay gumawa ng panloloko upang makakuha ng mabilis at madaling pera. Napunta siya sa bilangguan, ang kanyang nakaraang tagumpay sa negosyo ay nawasak ng kanyang pagkauhaw sa kayamanan. Sinundan ni Bernie Madoff ang isang katulad na mapanlinlang na landas at napunta sa bilangguan. 3. Ang mga mayayaman ay gumagawa ng panloloko upang makakuha ng pera na wala at hindi nila kailangan. Laging tandaan na hindi mo kailangang ipagsapalaran kung ano ang mayroon ka at kailangan para sa kung ano ang wala at hindi mo kailangan. 4. Ang pinakamahirap na kasanayan sa pananalapi ay ang pagkuha ng goalpost na huminto sa paglipat. Pamahalaan ang iyong mga inaasahan at huwag patuloy na magsikap para sa higit pa. 5. Dapat mong tanggapin na maaaring mayroon kang sapat at hindi ikumpara ang iyong sarili sa iba. 6. Ang enough ay hindi masyadong maliit. Ang walang sawang pagkagutom sa higit pa ay hahantong sa panghihinayang. 7. Ang mga bagay tulad ng pamilya, reputasyon, kaligayahan, kalayaan, at pagsasarili ay hindi dapat ipagsapalaran, anuman ang pakinabang. Mga insight mula sa Kabanata 4. 1. Hindi mo kailangan ng napakalaking puwersa upang lumikha ng napakalaking resulta. Kahit na maliit ay maaaring humantong sa isang bagay na malaki. 2. Si Warren Buffett ang pinakamayamang mamumuhunan kailanman, at ang kanyang tagumpay ay nagmumula sa mahabang panahon na ginugol niya sa pamumuhunan. Nagsimula siya ng maliit sa murang edad at nagpatuloy sa pag-iipon ng medyo maliit na taunang kita. Nagretiro lamang siya noong siya ay naging 60. Ang panahong ito ang susi sa kanyang kayamanan. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na compounding. 3. Ang counterintuitiveness ng compounding ay maaaring maging responsible para sa maraming mga pagkabigo sa pananalapi. Ang pamumuhunan ay hindi tungkol sa pagkamit ng pinakamataas na kita sa maikling panahon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng magagandang kita na maaaring maulit sa mas mahabang yugto ng panahon. Mga insight mula sa Kabanata 5. 1. Mayroon lamang isang paraan upang manatiling mayaman, isang kombinasyon ng pagtitipid at paranoia. 2. Ang pagkuha ng pera ay nangangailangan ng pakikipagsapalaran, pagiging maasahin sa mabuti, at paglalagay ng iyong sarili doon. Ngunit ang pag-iingat ng pera ay nangangailangan ng kabaligtaran ng pagkuha ng panganib, pagpapakumbaba, takot, at pagtitipid. Nangangailangan ito ng kaligtasan. Ang pagsasama-sama ay susi sa kaligtasan. 3. Dapat mong naisin na hindi masira sa pananalapi kaysa sa pagnanais na kumita ng malaking kita. Kung hindi ka masira, kikita ka ng pinakamalaking kita dahil magagawa mong manatili ng matagal para sa pagsasama-sama upang magawa ang trabaho nito sa mas mahabang panahon. 4. Ang pagpaplano ay mahalaga, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng bawat plano ay ang pagpaplano sa plano na hindi naaayon sa plano. 5. Dapat kang magpatibay ng isang barbelled na personalidad. Isa kung saan nananatili kang optimistiko tungkol sa hinaharap ngunit panatilihin ang isang tiyak na antas ng paranoia tungkol sa mga hadlang na maaaring makahadlang sa iyong mga plano. Mga insight mula sa Kabanata 6. 1. Ang pinakamalayong dulo ng isang pamamahagi ng mga resulta, na kilala bilang mahabang buntot, ay may malaking impluwensya sa pananalapi. Sa madaling salita, ang isang maliit na bilang ng mga kaganapan ay maaaring account para sa karamihan ng mga kinalabasan. 2. Karamihan sa mga bagay na malaki, kumikita, at sikat ay resulta ng isang kaganapan sa buntot. Ito ay isang bihira at malakas na pangyayari, at nalalapat ito sa malalaking pampublikong stock pati na rin sa venture capital. 3. Ang ideya na ang ilang bagay ay tumutukoy sa karamihan ng mga resulta, ay hindi lamang totoo para sa mga kumpanya sa iyong investment portfolio. Isa rin itong mahalagang bahagi ng iyong sariling pag-uugali bilang isang mamumuhunan. 4. Ang isang henyo sa pamumuhunan ay isang lalaki o babae na kayang gawin ang karaniwang bagay kapag ang lahat ng nasa paligid nila ay nababaliw. 5. Sa negosyo, pamumuhunan,
at pananalapi, karamihan sa mga bagay ay nagkakamali, nasira, nabigo, o nahuhulog. Ito ay normal. Mga insight mula sa Kabanata 7. 1. Lahat tayo gustong maging masaya. Ang kaligayahan ay komplikado, ngunit mayroon itong ibinahaging universal na elemento, pagkakaroon ng kontrol sa buhay ng isang tao. 2. Ang reactance ay kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan na gawin ang ilang mga gawain dahil sila ay ipinataw sa kanila ng ibang tao sa halip na sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpili. 3. Ang USA ay ang pinakamayamang bansa sa kasaysayan, ngunit ang mga Amerikano ay hindi gaanong mas masaya kaysa sa nakaraan. Ito ay dahil ang mga tao nito ay na-stress dahil ito ang may pinakamaraming managerial na trabaho. Ito ang mga trabaho kung saan inaasahang mag-iisip ka sa lahat ng oras, kahit na matapos ang araw ng trabaho. 4. Kung ikukumpara sa mga nakaraang henerasyon, nabawasan ang kontrol sa iyong oras. Hindi dapat nakakagulat na ang mga tao ay hindi nakakaramdam ng higit na kaligayahan kahit na, sa karaniwan, ang mga tao ay mas mayaman kaysa dati. Ang oras ay nananatiling pinakamalaking dibidendo na maialok ng pera. Mga insight mula sa Kabanata 8. 1. Ang pagpapakumbaba, kabaitan, at empatiya ay magdadala sa iyo ng higit na paggalang kaysa sa mga magagarang bagay na mabibili ng pera upang mapabilib ang ibang tao. Mga insight mula sa Kabanata 9. 1. Ang kayamanan ay hindi magagarang sasakyan at mamahaling tahanan. Ito ay mga financial asset na hindi pa na-convert sa mga bagay na nakikita mo. Kayamanan ang hindi mo nakikita. 2. Maraming tao ang mukhang mapagpakumbaba at mahinhin, ngunit sila ay talagang mayaman. Maraming tao ang mukhang mayaman, ngunit sila ay talagang nasa gilid ng bangkarota. Mga insight mula sa Kabanata 1:0. 1. Sa paglipas ng isang tiyak na antas ng kita, ang mga tao ay nahahati sa 3 grupo, ang mga nag-ipon, ang mga hindi nag-iisip na sila ay makakapag-ipon, at ang mga hindi nag-iisip na kailangan nilang mag-ipon. 2. Ang pagiging mayaman ay walang gaanong kinalaman sa kita o pamumuhunan, at higit pa sa savings rate. 3. Ang halaga ng kayamanan ay may kaugnayan sa kung ano ang kailangan ng isang tao. 4. Ang paggastos na lampas sa mababang antas ng materyalismo ay kadalasang salamin ng isang makasariling diskarte sa paggastos. Ginagawa ito ng mga gumagastos ng ganyan para ipakita sa mga tao na may pera sila. 5. Ang mga tao ay higit na may kontrol sa kanilang mga ipon kaysa sa iniisip nila. 6. Hindi mo kailangan ng partikular na dahilan para makatipid. 7. Ang pagkakaroon ng higit pang malambot na kasanayan ay naglalagay sa iyo sa isang kalamangan. Ang pagkakaroon ng higit na kontrol sa iyong oras at mga opsyon ay nagiging isa sa pinakamahalagang pera sa mundo. Mga insight mula sa Kabanata 11. 1. Huwag maghangad na maging isang makatuwirang tao. Subukang maging mas makatuwiran kaysa makatuwiran. 2. Napansin ng isang doktor na nagngangalang Julius Wagner-Jauregg na gumaling ang ilang taong may syphilis dahil sa lagnat. Bagamat totoo ito, ang mga tao ay nananatiling makatwirang takot sa lagnat hanggang ngayon dahil masakit ang lagnat. Ang pagnanais na mapagaling ng lagnat ang mga impeksyon ay makatuwiran, ngunit hindi ito makatwiran. 3. Ang isang makatwirang mamumuhunan ay gumagawa ng mga desisyon batay sa mga numerong katotohanan. Ginagawa ito ng isang makatwirang mamumuhunan batay sa mga konteksto at pagsasaalang-alang sa lipunan. Hindi lahat ng theoretical na estratehiya ay makatuwiran sa totoong buhay. 4. Kung mahal mo ang iyong mga pamumuhunan, mas malamang na manatili ka sa kanila kapag dumaan sila sa isang mahirap na patch. Hindi mo kailangang maging walang emosyon. Mas mabuting mahalin ang iyong mga pamumuhunan. Mga insight mula sa Kabanata 12. 1. Ang kasaysayan ng ekonomiya ay hindi dapat gamitin ng husto bilang isang mapa para sa mga desisyon sa hinaharap. Ang pamumuhunan ay hindi isang mahirap na agham. Puno ito ng mga sorpresa at hindi perpektong desisyong ginawa ng mga tao.
2. Ang labis na pag-asa sa kasaysayan ng pamumuhunan ay malamang na mapapalampas mo ang pinakamahalagang outlier na mga kaganapan na pinakamalakas ang paggalaw ng karayom sa ekonomiya at sa stock market. 3. Ang pinakamahalagang kaganapan sa ekonomiya sa hinaharap ay ang mga hindi pa naganap na kaganapan. Ang kanilang hindi pa nagagawang kalikasan ay nangangahulugan na hindi tayo magiging handa para sa kanila na ginagawang napaka-epekto sa kanila. 4. Ang kasaysayan ay maaaring maging isang mapanlinlang na gabay sa kinabukasan ng ekonomiya at stock market dahil ang mundo ngayon ay iba sa nakaraan at ang hinaharap ay magiging mas kakaiba mula dito. Ang mas kamakailang kasaysayan ay isang mas tumpak na gabay kaysa sa malayong kasaysayan. Mga insight mula sa Kabanata 13. 1. Dapat mong palaging magplano habang isinasaisip na maaaring magkamali ang mga bagay. Palaging magkaroon ng puwang para sa pagkakamali. Ang pagiging random at pagkakataon ay palaging naroroon sa buhay. 2. Ang silid para sa pagkakamali ay madalas na nakikita bilang isang hindi pagpayag na makipagsapalaran. Gayunpaman, kapaki-pakinabang na mag-iwan ng puwang para sa pagkakamali upang matiis ang mga paghihirap. 3. Dapat isipin ng mga mamumuhunan ang tungkol sa puwang para sa pagkakamali sa 3 domain: pagkasumpungin, pagreretiro, at pagbabalik sa hinaharap. 4. Ang pag-iwas sa mga solong punto ng kabiguan, kung saan maraming elemento ang umaasa sa isang bagay upang magtagumpay, ay mahalaga upang maiwasan ang malalaking pinsala na madaling humantong sa sakuna. 5. Ang pinakamalaking solong punto ng kabiguan sa pera ay umaasa lamang sa isang sweldo nang walang pagtitipid sa panig para sa hinaharap. Mga insight mula sa Kabanata 14 na. 1. Dapat mong isipin ang iyong mga layunin habang isinasaalang-alang ang mga stress sa buhay habang nasa daan. Panatilihing makatotohanan ang iyong mga layunin. 2. Ang pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi ay mahalaga. Ngunit ang mga bagay ay nagbabago sa lahat ng antas, at ang mga tao ay kadalasang nauuwi sa paggawa ng mga bagay na hindi nila binalak na gawin sa mas bata na edad. 3. Dapat mong iwasan ang mga sukdulang dulo ng pagpaplano sa pananalapi, katulad ng pagtatrabaho ng husto para sa mataas na kita o pagtatrabaho para sa mababang kita at sa pag-aakalang magiging masaya ka. Layunin na magkaroon ng disenteng taunang pagtitipid, libreng oras, at katamtamang oras kasama ang iyong pamilya upang maiwasan ang pagsisisi. 4. Dapat mong tanggapin ang katotohanan na ang ating isip ay nagbabago sa paglipas ng panahon at mabilis na magpatuloy upang makamit ang isang bagong layunin. Mga insight mula sa Kabanata 15. 1. Ang bawat trabaho ay mukhang madali kapag ginagawa mo ito dahil hindi mo alam kung ano ang tunay na mga hamon. Maraming mga bagay ang mas mahirap sa praktika kaysa sa teorya, ngunit hindi namin napagtanto na dahil hindi kami mahusay sa pagtukoy kung ano ang presyo ng tagumpay. 2. Ang matagumpay na pamumuhunan ay may presyo na dapat bayaran, hindi sa pera kundi sa pagkasumpungin, takot, pagdududa, kawalan ng katiyakan, at panghihinayang. 3. Ang presyo ng investment return ay hindi halata sa karamihan ng mga tao dahil ito ay hindi isang malinaw na tag ng presyo. Ang lansihin ay upang kumbinsihin ang iyong sarili na ang mga bayarin na ito ay sulit upang manatili sa paligid ng sapat na katagalan upang kumita mula sa mga pamumuhunan. Mga insight mula sa Kabanata 16 na. 1. Ang mga bula sa pananalapi ay nangyayari kapag ang momentum ng panandaliang pagbabalik ay umaakit ng sapat na pera na karamihan sa mga pamumuhunan ay nagbabago mula sa pangmatagalan patungo sa panandaliang panahon. Ang dot-com bubble na kasama ng pag-usbong ng internet ay isang halimbawa niyan. 2. Nagiging mapanganib ang mga bula kapag nagsimulang kunin ng mga pangmatagalang mamumuhunan ang kanilang mga pahiwatig sa pamumuhunan mula sa mga mangangalakal na naglalaro ng panandaliang laro. 3. Madaling maimpluwensyahan ang ginagawa ng ibang tao. Ngunit hindi natin alam kung bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa, kaya hindi natin sila dapat kopyahin. Dapat mong kilalanin ang iyong sariling laro at manatili dito.
Mga insight mula sa Kabanata 17. Isa. Ang pesimismo ay mas karaniwan kaysa sa optimismo. Mukhang mas matalino ito at mas nakakabighani habang ang optimismo ay may posibilidad na tingnan bilang hindi nakakalimutan sa panganib. 2. Karaniwan ang pesimismo dahil ang pera ay isang sistematikong entidad na nakakaapekto sa halos lahat ng tao. 3. Ang pesimista ay nag-extrapolate sa kasalukuyang mga uso nang hindi isinasaalang-alang kung paano umaangkop ang mga merkado. 4. Ang pessimism sa ekonomiya ay may bisa dahil ang pag-unlad ay masyadong mabagal upang mapansin, ngunit ang mga pag-urong ay nangyayari ng napakabilis upang baliwalain. 5. Ang pessimism ay mapang-akit din dahil kung inaasahan natin ang mga bagay na masama, magugulat tayo kapag naging maganda ang mga ito. Mga insight mula sa Kabanata 18. Isa. Ang mga kwento ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ekonomiya. Maaari nilang hayaang gumana o pigilan ang mga nasasalat na bahagi ng ekonomiya. 2. Kung mas gusto mong maging totoo ang isang bagay, mas malamang na maniwala ka sa isang kwento na labis na tinatantya ang posibilidad na ito ay totoo. Ang mga kaakit-akit na katang-isip na ito ay may malaking epekto sa kung paano iniisip ng mga tao ang pera, partikular na ang pamumuhunan at ekonomiya. 3. Kung mas malaki ang agwat sa pagitan ng kung ano ang gusto mong maging totoo at kung ano ang kailangan mong maging totoo para magkaroon ng katanggap-tanggap na resulta, mas pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa pagiging biktima ng isang nakakaakit na fiksyon sa pananalapi. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga margin ng error. 4. Ang bawat tao ay may hindi kumpletong pananaw sa mundo. Ngunit bumubuo kami ng isang kumpletong salaysay upang punan ang mga kakulangan. Ang mga diumano'y kumpletong kwento ay may epekto sa ekonomiya. 5. Ang pag-unawa sa kung gaano karami ang hindi mo alam ay hindi madali dahil nangangahulugan ito na tanggapin kung gaano karami ang nangyayari sa mundo ay wala sa iyong kontrol. Mga insight mula sa Kabanata 19. Isa. May mga universal na katotohanan sa pera. Kahit na ang mga tao ay dumating sa iba't ibang mga konklusyon tungkol sa kung paano nila gustong ilapat ang mga katotohanang iyon sa kanilang sariling pananalapi. Mga insight mula sa Kabanata 20. Isa. Walang universal na katotohanan sa pananalapi. Kailangan mong hanapin kung ano ang gumagana para sa iyo, kahit na ang taong nagpapayo sa iyo ay hindi gumagamit ng parehong mga diskarte tulad ng sa iyo. Dalawa si Morgan Housel at ang kanyang pamilya ay may medyo mataas na antas ng pagtitipid at itinakda nila ang kanilang layunin sa pamumuhay sa isang lugar kung saan maaari silang mamuhay ng maganda at komportableng pamumuhay. 3. Ang bawat mamumuhunan ay dapat pumili ng isang diskarte na may pinakamataas na posibilidad na matagumpay na matugunan ang kanilang mga layunin. 4. Ang pangwakas na layunin ni Housel sa pamumuhunan ay ang karunungan sa sikolohiya ng pera. Mga insight mula sa postscript. Isa. Upang maunawaan ang mga saloobin ng modernong Amerikanong mamimili, mahalagang tingnan ang kasaysayan ng ekonomiya na nag-oscillated sa pagitan ng mabuti at masama. 2. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang ekonomiya ng Amerika ay hindi sigurado. Milyon-milyong sundalo ang umuuwi ng walang trabaho, at ang mga trabahong naging bahagi ng pagsisikap sa digmaan ay biglang nahinto. Ang mga rate ng kasal ay tumaas din. Ang Amerika ay pumapasok sa isang uri ng panahon ng pag-urong. 3. Pinadali ng gobyerno para sa mga Amerikano na humiram ng pera sa pamamagitan ng pagpapanatiling mababa ang mga rate ng interes at sa pamamagitan ng paggawang mababawas sa buwis sa utang ng consumer. Ang pagkonsumo ay naging pundasyon ng ekonomiya. 4. Ang patuloy na pangangailangan para sa mga bagay-bagay at ang bagong nahanap na kakayahan ng Amerika na gumawa ng mga bagay-bagay ay lumikha ng mga trabahong nagpabalik sa trabaho ng mga nagbabalik na sundalo. Iyon, bilang karagdagan sa credit ng consumer, ay nagpasabog ng kapasidad ng Amerika para sa paggastos. 5. Sa pagitan ng 1,950 at 1,080 at 1,980
ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap ay lumiit nang tumaas ang sahod ng mga mahihirap. Bilang karagdagan, ang mga minorya ay nakakuha ng ilang mga pakinabang. Ang mga estilo ng pamumuhay at mga klase sa lipunan ay na-level out sa isang tiyak na lawak. 6. Sinusukat ng mga tao ang kanilang kabutihan laban sa kanilang mga kapantay. 7. Ang utang ng sambahayan ay tumaas mula 1,947 hanggang 1,957 dahil sa kombinasyon ng bagong kultura ng pagkonsumo, mga bagong produkto ng utang, at mababang mga rate ng interes. Ngunit hindi malubha ang epekto ng utang dahil malakas din ang paglago ng kita noong panahong iyon. 8. Noong 1973, ang USA ay pumasok sa isang bagong pag-urong. Lumakas ang inflation at tumaas ang mga rate ng interes. Lumalago pa rin ang ekonomiya, ngunit mas hindi pantay. 9. Sa pagitan ng 1973 at 2000, ang ekonomiya ay nakakita ng panibagong pag-unlad, ngunit sa pagkakataong ito ay nakikinabang ito sa pinakamataas na 1%, habang ang mas mahihirap na populasyon ay halos hindi nakasaksi ng pagtaas. Lumitaw ang matinding hindi pagkakapantay-pantay, ngunit nanatili ang mga ideal sa ekonomiya pagkatapos ng World War I. 1-0. Nang yumaman ang mga mayayaman, humiwalay sila sa karaniwang pamumuhay ng mga Amerikano at nagsimulang bumili ng mas malaki at mas magarbong mga bahay, kotse, at bi. Ang lipunang Amerikano sa kabuuan ay nagsimulang sumunod sa kalakaran na ito, na tumaas ng husto ng mga pautang at, kasama nila, ang utang ng sambahayan. 11. Ang ekonomiya ay gumagana ng mas mahusay para sa ilang mga tao kaysa sa iba. Ang tagumpay ay hindi na nakabatay sa merito, at kapag ang isang tao ay nagtagumpay, sila ay ginagantimpalaan ng malaki. Ang pamumuhay pagkatapos ng digmaan ay nananatili sa mga Amerikano kahit na ang kanilang katotohanan ay nagbabago, at nananatili pa rin ito sa mga gustong ibalik ito. Salamat po. Please subscribe po.